Balik kulungan si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa isa na namang kaso ng pandarambong o plunder. Magbabalita ng live mula Sandigan Bayan sa Quezon City ang aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, linawin muna natin, inaresto ba o sumuko si Estrada? Tristan, sabi ni NCR Secretary John Vic Remulla, inaresto ng mga otoridad si Senador Jinggoy Estrada sa loob ng Senado. Taliwas yan doon sa sinasabi ng mambabatas sa kanyang press briefing na susuko siya sa mga otoridad. Ayon kay Remulla, inaresto ng mga pulis si Estrada bago pa siya humarap sa media at sabihing susuko siya. Doon daw binasahan ng Miranda rights si Estrada saka dinala sa Camp Crame sa Quezon City para sumailalim sa iba't ibang proseso. Sabi pa ng bago mag-briefing si Estrada, binalaan niya ito na pwedeng gamitin laban sa kanya anuman ang kanyang sasabihin. Pasado alas 4 ng hapon, dumating si Estrada sa Criminal Investigation Detection Group o CIDG office matapos niyang i-anunsyo ang umano'y pagsuko. Magulo ang pagdating ni Estrada sa Camp Crame. Sa katunayan, nabasag pa nga ang pintuan ng opisina ng CIDG dahil sa komosyon. Sinamahan siya ni Senate President Alan Peter Cayetano ilang oras bago ang sesyon. Ipinaliwanag din ni Remulla ang naging sagutan nila ni Cayetano nang arestuhin si Estrada. Yes, he was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir, there is no, we do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Matapos ang proseso sa PNP, dinala si Estrada sa Sandigan Bayan sa Quezon City para sa return of warrant. Inaasahang sa New Quezon City Jail ikukulong si Estrada base sa impormasyon na nakuha natin sa Sandigan Bayan 5th Division. Ito yung detention facility para sa mga akusado sa flood control scandal. Sa kanyang press briefing, nanindigan si Estrada na haharapin niya ang kaso at hindi siya magpapakanlong sa Senado. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Kalokohan ang lahat na ito. Iginit din ni Estrada na may mga nag-alok umano sa kanya na umalis sa majority block. Kapalit ang pagbabasura sa kanyang kaso pero hindi niya raw ito tinanggap. Aniya, mananatili siya sa mayorya. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. Ani Estrada, hindi rin siya tatanggap ng sweldo habang sumasailalim sa paglilitis dahil wala umano siyang intensyon na makinabang sa pondo ng bayan. Lumabas ang warrant bago mag-alas 3 ng hapon para sa kasong plunder na non-bailable. Ibig sabihin, hindi siya makakapagpiyansa. Bago nagkaroon ng warrant, naghain si Estrada ng omnibus motion o iba't ibang apela sa korte para ibasura ang kaso. Gayon din ang request na ibalik sa ombudsman ang kaso at muling buksan ang investigasyon. Sa kaso ng ombudsman, nakasaad na nagbulsa umano si Estrada ng higit kalahating bilyong pisong kickbacks mula sa infrastructure projects. Inuugnay din si Estrada sa tinawag nilang illegal na pag-insert ng pondo sa national budget noong 2025. Patatlong plunder case na ito ni Estrada in less than 3 decades. Samantala, all accounted for ang 4 na iba pang akusado sa plunder case ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Kasama riyan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagtungo sa Camp Crame. Pero ani Remulla, dinala siya sa ospital matapos tumaas ang blood pressure. Sa Sandigan Bayan naman, sumuko ang 2 pang kinasuhan sa Ombudsman. Tristan, sa ngayon ay hinihintay pa rin natin na lumabas dito sa Sandigan Bayan si Senator Estrada. Kung makikita mo naman sa aking likuran ay nandito yung ilang mga tauhan ng CIDG para abangan nga yung posibleng pag-transfer sa kanya doon sa kulungan sa New Quezon City Jail sa Quezon City o doon sa Payatas kung saan ikinukulong yung mga akusado sa flood control scandal. At yan muna ang latest dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa Tristan. Lance, ano raw ang naging pakay ni Senate President Alan Peter Cayetano doon sa Philippine National Police?
Tristan, sabi ni Rimulya ay nagpapakita lang daw ng solidarity itong si SP Cayetano, kaya niya sinamahan itong si Senator Estrada sa CIDG or sa Camp Crame sa Quezon City. Pero let's just take note, Tristan, no, na pumunta itong si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa PNP headquarters ilang oras lang bago ang sesyon sa Senado. Balik sa'yo, Tristan. Lance, another interesting portion doon sa naging press briefing ni Senator Jinggoy Estrada kanina ay noong sinabi niya na tinakot siya, pinilit siyang bumaliktad para kumalas sa Senate majority. Pero ang tanong, may pinangalanan ba ang senador kung sino-sino ang mga ito? Tristan, hindi na pinangalanan pa nitong si Senator Estrada kung sino ba yung tinutukoy niya na umano'y umaalok o nag-aalok sa kanya na sumanib sa mayorya at ang kapalit daw noon ay di umano ay yung pagbabasura ng kanyang kaso. Pero nagbigay siya ng isang mensahe. Ang sabi niya, abangan na lang ang susunod na kabanata at yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. Balik sa'yo, Tristan. Alright, maraming salamat Lance Mexico, nagbabalita mula Quezon City.